Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa palagay ni Alvin, mas sulit na iligtas ang Celestial Talisman upang makatakas mula sa mga taga-Title Temple. Kung ang Title Temple ay magpapadala ng 8-star Gods of War para sa kanya, papatayin niya silang lahat upang ipaghiganti ang kanyang Panginoon. Kung magpapadala sila ng 9-star God of War, madali siyang makakatakas gamit ang Celestial Talisman mula sa 5 Divine Elements. Dahil ayaw gamitin ni Alvin ang Celestial Talisman kay Jaden, nagpasya siyang gumamit ng sagisag panulat. Pagkatapos, nagbalat kayo siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng mahabang itim na damit at pagsusuot ng sombrero upang itago ang kanyang anyo. May 3 malalakas na alyansa sa ikalawang Northern Region. Ang pinakamalapit sa akin ay ang North Profound Alliance. Pagkatapos umalis sa silangang rehiyon ng 9 Serenities Battlefield, naglakbay si Alvin pahilaga patungo sa ikalawang hilagang rehiyon. Hindi tulad ng base ng Heavenly Daw Alliance, ang base ng North Profound Alliance ay matatagpuan sa isang nakatagong kuweba ng yelo. Sinasabing may mga kumikinang na perlas na nakalutang sa hangin upang magbigay liwanag sa kuweba. Sa oras na ito, nakarating na si Alvin sa pasukan ng Northern Profound Alliance. Ang lapad at taas ng pasukan ay may sukat na mahigit 100 metro, at binabantayan ito ng mahigit 11 miyembro. Sa 11 gwardya, 10 sa kanila ang patuloy na nagmamasid sa kanilang paligid habang ang isa sa kanila ay nakalutang sa ere na nakakross ang mga paa at nakapikit. Swoosh! Walang pag-aalinlangang nag-teleport si Alvin sa harap ng 11 katao. Nagulat ang 10 gwardya sa biglaang paglitaw ni Alvin. Sa wakas, sinabi ng isa sa kanila, sabihin mo ang iyong layunin. Ang biglaang paglitaw ng isang misteryosong taong nakasuot ng mahabang itim na damit at isang sombrerong nakatikip sa kanyang mukha ay nagpabahala sa mga gwardya. Bukod pa rito, may banta sa paligid ng taong iyon. Kakapasok ko lang sa 9 Serenities Battlefield hindi pa katagalan, at naghahanap ako ng lugar na matitirhan. Gusto kong sumali sa North Profound Alliance, sabi ni Alvin. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo para itago ang kanyang mukha. Kailangan mong maghintay ng isa pang kalahating taon bago ka makasali sa alyansa, sabi ng isa sa mga gwardya. May paraan ba para sumali ako sa alyansa ngayon? Tanong ni Alvin. Tanging ang mga 7-star Gods of War o yung mga mas malalakas ang hindi kasama sa recruitment test, sabi ng isa sa mga gwardya bago nagtanong, isa ka ba sa mga 7-star God of War? Hindi ako. Umiling si Alvin. Kung gayon, kailangan mong maghintay ng kalahating taon para kumuha ng recruitment test, sabi ng gwardya. Sa pagkakataong ito, sumingit ang isa pang gwardya, ito ang pangunahing pasukan ng North Profound Alliance. Kung wala ka ng ibang gagawin dito, paaalisin na kita. Sabi ko hindi ako isang 7-star God of War, pero hindi ko sinabing mas mahina ako kaysa sa isang 7-star God of War, sabi ni Alvin. Naningkit ang mga mata ng mga gwardya nang marinig ang mga salita ni Alvin. Ibig sabihin ba noon ay isang 8-star God of War ang taong nasa harap nila? Tiningnan nila ito nang may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung ano ang paniniwalaan. Sa oras na ito, ang taong nakalutang nang nakakross ang mga paa sa ere, isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, ay sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nagtatanong, ikaw ba ay isang 8-star God of War? Dalhin mo ako sa iyong pinuno, sabi ni Alvin. Huminga ng malalim ang ilan sa mga gwardya. Base sa tono at kilos ni Alvin, tila isa talaga siyang 8-star God of War. Kung hindi siya isang 8-star God of War, malamang ay gusto na niyang mamatay. Nagtaas ng kilay ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, ako si Jim, isang elder ng North Profound Alliance. Sigurado ka bang gusto mong makilala ang aming pinuno? Dapat kitang babalaan na kung hindi ka isang 8-star God of War, mananagot ka sa mga paratang ng panlilinlang sa North Profound Alliance. Ang parusa para dyan ay kamatayan. Pakiusap, ikaw ang manguna, walang pakialam na sabi ni Alvin. Maghintay ka muna sandali. Nagpadala na ako ng mensahe kay Vice Leader Ferren, sabi ni Jim. Mas magalang na ang tono niya ngayon.
Sa kanyang palagay, malamang na isang 8-star God of War si Alvin, at kapag sumali na si Alvin sa alyansa, tiyak na mas mataas ang posisyon ni Alvin kaysa sa kanya. Sa North Profound Alliance, ang mga posisyon sa pababang pagkakasunod-sunod ay ang pinuno, ang pangalawang pinuno, ang mga tagapag-alaga, at ang mga elder. Mayroon lamang dalawang 8-star Gods of War sa North Profound Alliance, na siyang kanilang pinuno at pangalawang pinuno. Ang mga tagapag-alaga ay pawang 7-star Gods of War, at ang mga elder ay 6-star Gods of War. Si Jim, isang elder ng North Profound Alliance, ay isang nangungunang 6-star God of War at namamahala sa mga gwardya sa pasukan ng base ng alyansa. Pangalawang pinuno. Tumaas ang kilay ni Alvin. May awtoridad ba ang pangalawang pinuno ninyo na payagan akong sumali sa alyansa? Siyempre naman, sabi ni Jim nang may bahid ng paggalang, bukod sa ating pinuno, ang ating pangalawang pinuno, si Lord Farron, ay isa ring 8-star God of War. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw habang umiihip ang malakas na hangin lampas sa pasukan ng base ng North Profound Alliance. Isang binata na nakasuot ng mahahabang damit na kulay abo puting kulay abo ang lumitaw sa harap ng lahat. Siya ay matangkad at makisig, at may marangal na anyo. Yumuko si Jim at ang iba pang mga gwardya at agad na binati ang binata. Pagbati, Panginoong Farron. Bahagyang tumango si Farron bago tumingin sa nakaitim na si Alvin na nakasuot ng sombrero para itago ang mukha. Sabi ni Elder Jim, isa ka sa 8-star God of War na gustong sumali sa aming North Profound Alliance. Tumango si Alvin bago sinabing, sige, kumilos ka na. Naningkit ang mga mata ni na Jim at ng iba pang mga gwardya nang marinig ang mga salita ni Alvin. Gayunpaman, bago pa man sumagot si Farron, gumawa na ng hakbang si Alvin. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Farron. Sa isang kisap mata lamang, ang itim na balabal na ibinalot ni Alvin sa kanyang katawan ay tila nabuhay nang sumugod ito patungo kay Farron sa bilis ng kidlat. Tila isang guhit ng itim na liwanag habang lumilipad ito pasulong, na nagiiwan ng mga alon sa likuran nito. Nabigla sina Jim at ang iba pa nang makita nila ang nakakatakot na pamamaraan mula sa batas ng kalawakan. Umatras kayo. Utos ni Jim sa mga gwardya. Sa kasamaang palad, ang shockwave mula sa enerhiya ay dumaan sa ilan sa kanila na umatras ng huli na. Sila ay nalipad, at nagsuka ng dugo. Swoosh! Swoosh! Hindi nag-aksaya ng oras si Farron sa pagkilos din. Isang enerhiya ng mas taasa ang lumabas at bumuo ng isang pader sa harap niya. Ang pader ay kumikinang na may masalimuot na mga disenyo at inskripsyon at mukhang hindi masisira. Malinaw na naunawaan niya ang batas ng mundo. Inihanda na ni Lord Farron ang kanyang mga panlaban. Simula nang maunawaan niya ang batas ng mundo, kahit ang ating pinuno ay hindi kayang lagpasan ang kanyang mga panlaban sa maikling panahon. Matamang pinagmasdan ni na Jim at ng iba pang mga gwardya ang labanan sa harap nila, natatakot na baka makaligtaan kahit ang pinakamaliit na detalye. Bang! Nang bumangga ang itim na balabal sa energy wall ni Farron, nagsimulang manginig ang pader. 3,562. Swoosh! Nagulat sina Jim at ang iba pa mula sa North Profound Alliance habang pinapanood nila ang pagsira ng itim na enerhiya sa mga inscription sa dingding na itinayo ng kanilang vice leader, si Farron, matapos gamitin ang batas ng defense profundity ng mundo. Kasunod nito, ang nakakatakot na itim na enerhiya ay umatake sa pader na nagdulot ng mga bitek. Hindi nagtagal at nabasag ito. Kasabay nito, ang pangalawang patong ng depensa ni Farron ay nawasak. Swoosh! Swoosh! Maya-maya pa, umalangaw-ngaw sa ere ang mga pagsabog habang winasak ni Alvin ang huling patong ng depensa ni Farron. Sabay yan sa mga banal na artifact. Sigurado si Farron na ang itim na balabal ay isang banal na artifact. Kung hindi, hindi sana ganoon kadaling masira ang kanyang mga depensa. Kampana. Sa isang iglap, isang maliit na kampana ang lumitaw sa kamay ni Farron. Matapos niya itong ihagi sa ere, mabilis itong lumaki at humarang sa itim na balabal na papunta sa kanya. Iyan ang Emperor-grade celestial weapon ni Lord Farron. Bagamat nasaksihan na ni Jim ang maraming laban ni Farron, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Farron gamit ang kanyang Emperor-grade celestial weapon. Matagal ko nang naririnig na si Lord Farron ay may makapangyarihang Emperor-grade celestial weapon na nagtataglay ng espiritu ng armas.
Sinasabing maihahambing ito sa isang banal na artifact, naisip ni Jim sa sarili, gayunpaman, ang lalaking nakaitim na ito ay talagang malakas. Walang duda na isa siyang 8-star God of War. Gayunpaman, hindi siya dapat maging kapantay ni Lord Farron ngayong inilabas na ni Lord Farron ang kanyang celestial weapon. Bang! Sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng pagbagsak ng itim na balabal sa kampana. Nang biglang nawala ang itim na balabal, umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Farron. Salamat sa pagpapakita ng awa. Pagkatapos, lumiit ang napakalaking kampana sa orihinal nitong laki bago ito itinago ni Farron. Nagulat sina Jim at ang iba pa nang makita nila ang gas-causing anyo ni Farron. Gutay-gutay ang kanyang damit na parang hiniwa ng libu-libong espada. Taliwas sa kalagayan ng kanyang damit, hindi siya nasaktan. Batay dito, masasabing ang kanyang kalaban ay may nakakatakot at tumpak na kontrol sa kanyang celestial weapon. Nang makabawi sila mula sa pagkabigla, tiningnan nila ang lalaking nakaitim sa harap nila nang may takot. Matapos makita ang kinalabasan ng labanan, paano nila hindi masasabi na ang lalaking nakaitim ay mas malakas kaysa sa kanilang vice leader? Kaya pwede ba akong sumali sa North Profound Alliance? Tanong ni Alvin na may bahid ng pagkainip. Napakalakas ng mga depensa ni Farron kaya bihira para sa mga mas mahihina kaysa sa 9-star Gods of War na malampasan ang mga ito. Gayunpaman, si Alvin ay hindi isang ordinaryong 8-star God of War. Hindi lamang niya naunawaan ang batas ng kalawakan, na isa sa 4 na kataas-taasang batas, kundi taglay din niya ang itim na isang banal na artifact. Nakakuha siya ng maraming banal na artifact habang nasa labi ng isang realm of gods, at ang itim na balabal ay isa sa mga ito. Kahit na may kaluluwang artifact, mas malakas pa rin ito kaysa sa mga celestial weapons. Siyempre naman, sagot ni Farron. Bagamat kakaiba sa kanya na biglang humiling ang isang makapangyarihang tao na sumali sa North Profound Alliance, tinanggihan niya si Alvin matapos masaksihan ang lakas ni Alvin. Para sa ikabubuti ng alyansa ang pagkakaroon ng mas maraming makapangyarihang tao sa kanilang hanay. Tutal, kahit makapangyarihan ang North Profound Region, nangyayari lamang ito sa Second Northern Region. Lalo na sa isang 9-star God of War, kung aatakihin sila ng mga nangungunang 8-star Gods of War, malamang na lahat ng nasa alyansa, maliban sa kanilang pinuno at pangalawang pinuno, ay mamamatay. Sa oras na ito, sina Jim at ang bapa ay nanood ng may paghanga sa kanilang mga mata habang inaakay ni Farron si Alvin papunta sa base. Hindi ko inaasahan na ganito siya kalakas. Bulong ng isa sa mga gwardya, akala ko naisip kong kumilos noong una siyang dumating. Mabuti na lang at hindi ko ginawa. Kung hindi, baka namatay na ako. Napakadali niyang winasak ang mga depensa ni Vice Leader Farron kaya hindi maaaring maging mas mababa ang lakas niya kaysa sa ating leader. Sa pagsali ng taong tulad niya sa ating hanay, lalakas ang kapangyarihan ng North Profound Alliance. Marahil, malalampasan ng ating alyansa ang dalawa pang pinakamalakas na alyansa sa Second Northern Region. Siguro. Sa kanya, sa palagay ko walang duda na ang ating alyansa ngayon ang pinakamalakas sa ikalawang hilagang rehiyon. Ang North Profound Alliance ay isa sa 3 pinakamalakas na alyansa sa Second Northern Region. Noong nakaraan, ang kabuoang lakas ng 3 alyansa ay palaging halos pareho. Gayunpaman, ngayong ang isang pambihirang makapangyarihang alyansa ay sumali na sa North Profound Alliance, ang dalawa pang alyansa ay kailangang magsanib puwersa para lamang maging kapantay nila. Walang duda na ang North Profound Alliance ang magiging pinakamalakas na alyansa sa Second Northern Region sa pagdaragdag ni Alvin. Sa oras na ito, tuwang-tuwa ang mga gwardya tungkol sa magandang kinabukasan ng North Profound Alliance. Pumasok si Alvin sa base ng North Profound Alliance na matatagpuan sa isang kuweba ng yelo. Ang kuweba ay tila inukit mula sa isang napakalaking block ng yelo. Dahil sa isang formation na sumusuporta sa base, ang kuweba ay napakatibay at walang panganib na gumuho. Ang formation ay napakalakas kaya't pinalakas nito ang lumulutang na isla sa malawak na kuweba ng yelo. Sa pagkakataong ito, hindi mapigilan ni Farron ang magtanong, paano kita dapat tawagin? Fulton Lysander, sagot ni Alvin. Pinagsama niya ang apelyido ng kanyang ina at ang pangalan ng kanyang ama. Sa katunayan, ginamit na niya ang pangalang Fulton, dati noong siya ay nasa makamundong mundo. Ngumiti si Farron, kapatid na Fulton, maaari ko bang itanong kung saan ka nanggaling?
Hindi ko pa naririnig ang pangalan mo sa kanlurang rehiyon. Kanina, sinabi ni Alvin na siya ay nagmula sa kanlurang rehiyon. Gayunpaman, hindi pa naririnig ni Ferren ang sinuman na may pangalang Fulton mula sa kanlurang rehiyon. Imposibleng hindi makilala ang isang pambihirang tao kung siya ay mula sa kanlurang rehiyon. Marahil, sa gitnang rehiyon lamang ng 9 Serenities Battlefield tinatrato ang 8-star Gods of War na parang mga ordinaryong tao. Tulad ng sinabi ko kanina, kakapasok ko lang sa 9 Serenities hindi pa katagalan. Bukod pa rito, ito ang unang beses na papasok ako sa 9 Serenities Battlefield. Hindi nakakagulat na hindi mo pa ako naririnig, walang pakialam na sagot ni Alvin. Napagtanto ni Ferren. Sumali ka ba sa aming alyansa dahil gusto mong makahanap ng lugar para magsaka nang hindi ka naaabala? May iba pa bang dahilan para sumali ako sa North Profound Alliance? Prangkang tanong ni Alvin, hindi itinatanggi ang mga sinabi ni Ferren. Nakahinga ng maluwag si Ferren nang marinig ang sagot ni Alvin. Makabubuti naman para sa North Profound Alliance na kasama nila si Alvin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagpadala na lang ng mensahe sa pinuno ng North Profound Alliance at sinabi rito ang tungkol kay Alvin. Ang pinuno ng North Profound Alliance ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit na may gininto ang palamuti. May marangal siyang ngiti sa kanyang mukha nang tila tinanggap niya si Alvin. Pagbati, ako si Emmet, ang pinuno ng North Profound Alliance. Kinakatawan ko ang aming mga miyembro upang tanggapin kayo sa aming alyansa. Si Ferren ay nakababatang pinsan ni Emmet kaya hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Ferren. Matapos niyang marinig ang nangyari, katulad ni Ferren, naramdaman din niya na ang alyansa ay nagtagumpay. Naramdaman niya na ang tsansa ng North Profound Alliance na malampasan ang dalawa pang pinakamalakas na alyansa sa 2nd Northern Region ay napakataas na ngayon. Paliwanag ni Ferren, kapatid na Fulton, ito ang pinuno ng alyansa. Siya rin ang aking nakatatandang pinsan. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Hindi na kailangang sabihin, ang mga gwardya na nakilala mo kanina ay hindi rin alam ang bagay na ito. Tumango si Alvin. Dalawang 8-star Gods of War mula sa iisang pamilya. Kahanga-hanga talaga. Wala kaming kwenta kumpara sa iyo, sabi ni Ferren nang may ngiti. Nanatili pa ring takot ang kanyang puso nang maalala niya kung gaano kalakas si Alvin. Kung hindi nagpakita ng awa si Alvin, malamang kanina pa siya namatay. 3,563. Bagamat karaniwan ang mga taong may parehong apelyido, mababa ang posibilidad na ang dalawang taong may matataas na posisyon sa isang puwersa sa 9 Serenities Battlefield na may parehong pangalan ay walang kaugnayan. Kaya naman, halos sigurado si Alvin na si Emmet ay kamag-anak ni Ferren nang ipakilala ni Emmet ang kanyang sarili. Matapos marinig ang tungkol sa lakas ni Alvin mula kay Ferren, hindi nang ahas si Emmet na maging pabaya. Personal niyang pinangunahan si Alvin sa lupang pagtatanim na inayos niya para kay Alvin. Kapatid na Fulton, mula ngayon, ikaw na ang kataas-taasang tagapangalaga ng North Profound Alliance. Ang ating alyansa ay hindi pa nagkaroon ng kataas-taasang tagapangalaga noon, sabi ni Emmet kay Alvin bago ito umalis. Tumango lamang si Alvin bilang tugon. Wala siyang pakialam sa mga titulo o posisyon. Bukod dito, noong siya ay nasa Heavenly Daw Alliance, inalok pa nga ni Ashton, ang pinuno, ang posisyon bilang pinuno ng alyansa kay Alvin. Pinuno Emmet, dahil ang North Profound Alliance ay nagbibigay sa akin ng cultivation ground, pakisabi naman sa akin kung kailangan mo ang tulong ko. Hanggat hindi ito sumasalungat sa aking mga prinsipyo, tiyak na tutulungan kita, sabi ni Alvin. Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng soul pearls kay Emmet. Maganda ang pakiramdam ni Emmet matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Dahil narinig niya ang ulat ni Ferren, alam niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Naisip niya na kung may mga taong darating para maghanap ng gulo sa alyansa, tiyak na hindi mananatiling walang ginagawa si Alvin kahit nandyan siya. Mas panatag na siya ngayon na nakuha na niya ang pangako ni Alvin. Maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi ka aabalahin ng alyansa, kataas-taasang tagapangalaga Fulton. Huwag kang mag-alala at linangin mo ito ng may kapayapaan ng isip, sabi ni Emmet. Bagamat natuwa siya sa pag-alok ni Alvin ng tulong, hindi siya ang tipo ng taong sasamantalahin ang kabaitan ng iba. Sige.
Tumango si Alvin bago lumipad papunta sa patio na inayos ni Emmett para sa kanya. Ang lupang pangkalinangan ay matatagpuan sa isang liblib na sulok ng base ng North Profound Alliance kung saan halos walang taong dumadaan, kaya naman, ito ang perpektong lugar para kay Alvin upang maglinang. Pagkatapos umalis ni Alvin, nagpadala ng mensahe si Emmett sa kanyang pinsan na si Ferran. Mula ngayon, si Fulton Lysander na ang ating kataas-taasang tagapangalaga. Babala mo ang mga nakasaksi sa inyong laban ngayon na manahimik, at siguraduhing walang ibang makakaalam na ang ating kataas-taasang tagapangalaga ay nagtataglay ng isang banal na artifact. Agad na nagtrabaho si Ferran matapos matanggap ang mga utos mula kay Emmett. Kaya naman, hindi nagtagal at nagkaroon ng kaguluhan sa North Profound Alliance nang malaman nilang nakakuha na sila ng isang Supreme Elder. Tutal, marami namang Guardian sa North Profound Alliance pero wala ni isa sa kanila ang binigyan ng titulong Supreme Guardian. Bukod pa rito, ang posisyon ng isang Guardian ay mas mababa sa Leader at Vice Leader. Paano sila hindi magugulat na bigla na lang silang nakakuha ng isang Supreme Guardian na ang posisyon sa alyansa ay hindi mas mababa kaysa sa Leader? Anong klaseng tao ang ating kataas-taasang tagapangalaga? Mas mataas pa ang posisyon niya kaysa sa ating pangalawang pinuno. Ang ating pangalawang pinuno ay isang 8-star God of War, kung tutuusin. Kwalipikado ba siyang maging ating kataas-taasang tagapangalaga? Karapat-dapat ba siyang tretuhin katulad ng ating pinuno? Nagduda ang mga miyembro ng North Profound Alliance nang marinig nila ang tungkol sa kanilang bagong Supreme Guardian. Gayunpaman, nagulat sila nang marinig nila ang tungkol sa kanilang Supreme Guardian mula sa mga nagbabantay sa pasukan kanina, at nagtaka sila kung bakit sasali ang isang makapangyarihang tao sa North Profound Alliance. Nalusutin niya ang depensa ni Lord Ferran sa isang suntok lang. Hindi ako makapaniwalang natalo niya si Lord Ferran sa loob lang ng ilang paghinga. Kahit ang ating pinuno ay maaaring hindi kayang gawin ang ganoong gawa, tama ba? Sino siya? Nabalitaan kong misteryoso talaga siya. Nakasuot siya ng itim na roba at itim na balabal at may suot na sombrero na natatakpan ang kanyang mukha. Para matalo si Lord Ferran ng napakabilis, dapat mas malakas siya kaysa sa ating pinuno. Marami sa kanila ang nagtaka. Ang mga miyembro ng North Profound Alliance na nagdududa sa kakayahan ng kanilang bagong itinalagang Supreme Guardian ay tumigil sa paghihinala. Sila ay nagulat at hindi makapaniwala na ang gayong tao ay sasali sa North Profound Alliance. Para matalo si Lord Ferran sa loob ng maikling panahon. Dapat ay mas malakas siya kaysa sa ating pinuno. Hindi mapigilan ng mga miyembro ng North Profound Alliance ang pag-uusap tungkol kay Alvin ng matagal. Para bang hindi sila magsasawa na pag-usapan siya. Samantala, natural na walang kaalam-alam si Alvin sa kaguluhang idinulot niya sa North Profound Alliance. Lubos siyang nakatutok sa kanyang cultivation upang makamit ang pagkadyo sa lalong madaling panahon. Gusto niyang mabilis na maabot ang punto ng paglipat mula sa pagiging celestial patungo sa pagiging isang Diyos upang makapaglibot siya sa Nine Serenities battlefield ng walang takot ng hindi kinakailangang magbalatyo. Si Alvin, ang pangalawang pinuno ng Heavenly Daw Alliance sa Nine Eastern Region. Si Jeremias, ang dating pinuno ng angkan ng Phantom Clan, ay sinapian na si Sydney at pumasok sa Nine Serenities battlefield bago pa man sumali si Alvin sa Heavenly Daw Alliance. Sumali na siya sa isang alyansa nang pumasok siya sa Nine Serenities battlefield. Hindi tulad ni Alvin, si Jeremias ay may mas malalim na pag-unawa sa Nine Serenities battlefield. Sumali siya sa Liberal Heaven Alliance sa 5th Western Region sa sandaling pumasok siya sa Nine Serenities battlefield. Para makapasok sa Nine Serenities battlefield, tinataka ni Jeremias ang bahagi ng kanyang kaluluwa upang mapanatili ang cultivation base ng isang 10 Directions Celestial Emperor. Bukod dito, dahil ang kanyang kaluluwa ay hindi pa ganap na nakikisama sa katawang taglay niya, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang mga batas na dati niyang nauunawaan. Ngayon ang unang pagkakataon na lumabas si Jeremias mula sa kanyang saradong cultivation simula nang pumunta siya sa Nine Serenities battlefield at sumali sa Liberal Heaven Alliance. Ito ang dahilan kung bakit niya nalaman ang tungkol sa insidente sa Heavenly Daw Alliance. Nasa Nine Serenities battlefield din ba si Alvin? Malamig na kumislap ang mga mata ni Jeremias nang maisip niya ang taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid na si Mian.
Iniisip ko kung nagpadala si Eliot ng isang tao para magulat sa akin. Natitiyak ni Jeremias na si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple, ay malamang na natuklasan na rin ni Alvin na pumasok na rin sa Nine Serenities battlefield. Tutal, dahil sa malawak na network ng katalinuhan ni Eliot, walang paraan na hindi niya narinig ang tungkol kay Alvin matapos sumikat si Alvin sa Nine Serenities battlefield. Marahil, dapat kong pansamantalang iwanan ang Nine Serenities battlefield para makita kung ano ang plano ni Eliot. Wala nang balita tungkol kay Alvin simula nang patayin niya ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven kaya malamang nagtago na siya. Hindi magiging madali para kay Eliot na mahanap siya. Sa huli, nagpa siya si Jeremias na umalis sa Nine Serenities battlefield upang alamin kung ano ang nangyayari. Bakit ang tagal mo? Tanong ni Eliot pagkakita niya kay Jeremias. Nagpadala siya ng mga tauhan para ipaalam kay Jeremias na salubungin siya. Bago pumasok sa Nine Serenities battlefield, iniwan ni Jeremias ang kanyang Soul Pearl. Kaya naman, ibinigay niya ang Soul Pearl ng kanyang nasasakupan na si Jeremias para makontak siya ng kanyang nasasakupan sa Nine Serenities battlefield. Hindi sigurado si Eliot kung natanggap ni Jeremias ang mensahe. Sa paglipas ng mga araw, walang tugon mula kay Jeremias. Sa wakas, napagpasyahan niya na malamang na hindi natanggap ni Jeremias ang mensahe. Ngayong biglang lumitaw si Jeremias, alam niyang malamang na narinig na ni Jeremias ang tungkol sa mga ginawa ni Alvin sa Nine Serenities battlefield. Hinarang ko ang lahat ng maaaring makaapekto sa aking cultivation bago ako pumasok sa closed-door cultivation, walang pakialam na sabi ni Jeremias, may pinadala ka bang tao para ipaalam sa akin ang tungkol kay Alvin? Tumango si Eliot. Sumulyap si Jeremias kay Eliot at sinabing, ngayong napatay na ni Alvin ang pangalawang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven, hindi na siya papayagan ng Heavenly Emperor, di ba? Siguro'y nag-aalangan kang makitang mapapatay niya si Alvin. Ngumisi si Eliot. Ano? Hindi ka rin ba nag-aalangan? Hindi lang naman ako ang may gusto sa 5 banal na elemento sa katawan niya. Sige. Kumaway si Jeremias. Diretso na tayo sa punto. Ano ang plano mo? Pagkatapos ng insidenteng iyon, malinaw na nagtago si Alvin. Maaaring umalis na rin siya sa Nine Serenities battlefield. Kumislap ang mga mata ni Eliot habang sinasabi niya, sa kabaligtaran, sa palagay ko ay hindi pa siya umalis sa Nine Serenities battlefield. Ang isang taong tulad niya na nakamit ang napakaraming bagay sa murang edad ay hindi magiging kampante. Ayaw niyang magtago sa isa sa mga makamundong larangan at pumunta sa Nine Serenities battlefield. Ipinapakita lamang nito na gusto niyang linangin at magkaroon ng karanasan upang makamit niya ang pagkadyo sa lalong madaling panahon. Kaya, sigurado akong hindi niya iiwan ang Nine Serenities battlefield dahil sa insidenteng iyon. Kahit ang Heavenly Emperor Jerez ay sumasang-ayon sa akin. Tumaas ang kilay ni Jeremias nang marinig ang mga sinabi ni Eliot. Nakipag-ugnayan ka na ba sa Heavenly Emperor ng Given Heaven? 3,564. Bihirang bumisita si Jeremias sa Devata Realms noong siya ang pinuno ng angkan ng Phantom Clan. Gayunpaman, alam pa rin niya ang Heavenly Emperor ranking ng Devata Realms. Kaya naman, alam niyang si Jerez ang unang nirerango sa mga Heavenly Emperor. Kahit na hindi niya ito alam noon, makukuha niya sana ang impormasyong ito mula sa mga alaala ni Sydney matapos niyang sakupin si Sydney. Tumango si Eliot. Tama. Ako ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Kumunat ang noo ni Jeremias. Ikaw ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Hindi mo naman sinabi sa kanya ang tungkol sa 5 banal na elemento, di ba? Siyempre hindi. Umiling si Wu Qing. Sinabi ko sa kanya na ang templo ng titulo ay makakatulong sa kanya na hanapin si Alvin. Gayunpaman, sinabi ko sa kanya na si Alvin ay kailangang mahuli ng buhay, at siya ay ikulong sa templo ng titulo upang matuto pa tayo tungkol sa 4 na daos ng langit at lupa. Alam ni Heavenly Emperor Jerez ang tungkol sa interes ng templo ng titulo sa 4 na daos ng langit at lupa. Nagpahayag din siya ng interes kaya nangako akong ibabahagi sa kanya ang ating natutunan mula kay Alvin. Bukod doon, gusto niya ang banal na artifact ni Alvin.
Sabi ni Jeremias, dahil gusto niya ang banal na artifact ni Alvin, ipinapakita lang nito na hindi ordinaryo ang banal na artifact ni Alvin. Ano sa tingin mo? Sang-ayon ako, tumanggo si Elliot at sinabing, hindi hanggal si Jerez. Ang pagpapakita niya ng interes sa banal na artifact ni Alvin ay tiyak na nangangahulugan na ang banal na artifact ay espesyal. Gayunpaman, ang isang banal na artifact ba, na pambihira at ordinaryo, ay maihahambing sa 5 banal na elemento. Huwag kalimutan na ang 5 banal na elemento sa katawan ni Alvin ay umunlad lahat sa kanilang mas mataas na anyo. Kahit na isa lamang banal na elemento ang taglay natin, tayo ay magiging mga emperador ng mga Diyos o kataas-taasang Diyos kahit na hindi tayo maaaring maging mga kataas-taasang powerhouse. Batay sa mga salitang ito, malinaw na handang isuko ni Elliot ang isang pambihirang banal na artifact kapalit ng 5 banal na elemento. Tama ka. Tumanggo si Jeremias. Gaano ka nakalakas ngayon? Tanong ni Elliot habang nakatingin kay Jeremias ng may pananabik. Walang pakialam na sumagot si Jeremias, bagamat hindi ito perpekto, ang aking celestial origin energy ay mayroon ng bakas ng divine energy. Hindi ko pa nababawi ang mga batas na aking naunawaan, ngunit hindi problema para sa akin ang pumatay ng mga ordinaryong 9-star gods of war. Nagliwanag ang mga mata ni Elliot nang sabihin ni Jeremias na kaya niyang patayin ang 9-star gods of war. Jeremias, gagawin ng Title Temple ang lahat para matulungan kang mahuli si Alvin ng buhay. Kung mahuli mo siyang buhay, nakawin mo ang 5 banal na elemento at patayin siya. Kung hindi alam ito ni Jerez, angkinin mo rin ang banal na artifact. Maaari mo itong panatilihin. Magpapadala ang Title Temple ng isang grupo ng 8-star gods of war para tulungan ka. Nagtitipon din ako ng isang grupo ng 9-star gods of war. Sa ngayon, isang branch temple master na isang 9-star god of war ang sasama sa iyo sa lalong madaling panahon. Malinaw na hindi nagpapabeya si Elliot habang wala si Jeremias. Dapat ba akong pumunta sa Given Alliance pagbalik ko sa 9 Serenities battlefield? Tanong ni Jeremias. Oo. Tumanggo si Elliot. Nakipagkasundo ako kay Jerez. Magpapadala ako ng 9-star god of war para tulungan ang kanyang unang disipulo, si Jaden, para hulihin si Alvin. Noong una, plano kong magpadala ng branch temple master doon. Gayunpaman, dahil isa ka na ngayong 9-star god of war, dapat kang pumunta sa Given Alliance. Mayroong ilang 9-star gods of war sa Title Temple na mga branch temple master. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay abala sa pag-aasikaso sa mga gawain ng mga sangay ng Title Temple at hindi malayang makakaalis. Hindi sila makakaalis at makakapasok sa 9 Serenities battlefield kahit na gustuhin pa silang ipadala ni Elliot doon. Sa katunayan, pinag-isipan din ito ni Alvin. Kaya naman, medyo matapang siya at siguradong hindi magpapadala ang Title Temple ng 9-star gods of war para sa kanya. Sa pinakamarami, magpapadala sila ng isang grupo ng 8-star gods of war para sa kanya. Dapat mong tulungan ang disipulo ni Jerez, si Jaden. Magpapadala ako ng isa pang 9-star god of war para tulungan ka. Magpapadala rin si Jerez ng isang 9-star god of war. Ang isang grupo ng 4 na 9-star gods of war sa 9 Serenities battlefield ay halos walang talo. Hindi magiging mahirap para sa atin na mahanap si Alvin, sabi ni Elliot habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kasakiman. Walang kaalam-alam si Alvin na si Elliot ay nakikipagtulungan na ngayon kina Jeremias at Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven. Wala siyang ideya na 4 na 9-star gods of war ang may misyon na ngayon para tugisin siya. Sa kasalukuyan, nagbalat kayo si Alvin at ginamit ang alias na Fulton upang sumali sa North Profound Alliance. Ang North Profound ay dating isa sa 3 pinakamalakas na alyansa sa ikalawang Northern Region. Gayunpaman, sa pagdaragdag ni Alvin, ang North Profound Alliance ngayon ang pinakamalakas na alyansa sa ikalawang Northern Region na nalampasan ang 2 pang alyansa. Sa tingin ko, sapat na ang lakas ng North Profound Alliance para talunin ang 2 pang alyansa ngayon. Siyempre naman. Mayroon na tayong 3 8-star gods of war sa ating alyansa ngayon. Bukod dito, ang ating Supreme Guardian ay mas malakas kaysa sa ating Vice Leader at posibleng sa ating pinuno.
Iniisip ko kung may gagawin ba ang ating pinuno at kataas-taasang tagapangalaga sa dalawa pang alyansa. Ang mga alyansa sa Nine Serenities Battlefield ay hindi lamang nagbigay ng kanlungan, kundi nagbigay din sila ng suporta. Tutal, mahirap mabuhay ng mag-isa at walang tulong sa Nine Serenities Battlefield. Kung magtutulungan sila, makakakuha sila ng mas maraming kayamanan at mapagkukunan kahit na kailangan nilang magbahagi sa isa't isa. Halimbawa, ang isang grupo ng mga ordinaryong 6-star Gods of War ay madaling makapatay ng isang nangungunang 6-star God of War kung sila ay magtutulungan. Natural lamang, ang mas malalakas na alyansa ay makakaakit ng mas maraming tao, at bilang resulta, mas lalago rin ang mga ito. Matagal nang walang kalaban-laban ang tatlong alyansa sa ikalawang hilagang rehiyon. Pantay ang kanilang lakas at mahirap para sa kanila na talunin ang maliban kung magsanib puwersa sila. Gayunpaman, mabibigo nito ang layuning dominahin ang buong ikalawang hilagang rehiyon. Gayunpaman, nang sumali si Alvin sa North Profound Alliance bilang Photon, sinira niya ang balanse sa pagitan ng tatlong alyansa. Dahil sa kanyang presensya, lalong lumakas ang Northern Profound Alliance at may kakayahang talunin ang dalawa pang alyansa. Kaya naman, maraming miyembro ng North Profound Alliance ang sabik na anabangan ang araw na bubuwagan ng kanilang pinuno at kataas-taasang tagapangalaga ang dalawa pang alyansa at dodominahin ang ikalawang hilagang rehiyon. Gayunpaman, hindi nagtagal at napagtanto nila na tila nawala na lang sa ere ang kanilang Supreme Guardian matapos sumali sa North Profound Alliance. Dahil dito, hinanap ng ilan sa mga Guardian si Ferren para magtanong tungkol sa bagay na ito. Panginoong Ferren, ngayong mayroon na tayong kataas-taasang tagapangalaga, hindi ba natin aatakihin ang dalawa pang alyansa? Nasa pinuno o sa kataas-taasang tagapangalaga ang desisyon, sagot ni Ferren. Ito ang tugon niya sa lahat ng nagtanong sa kanya. Sa huli, wala nang nagawa ang mga miyembro ng North Profound Alliance kundi maghintay. Hindi na sila nang ahas na lumapit sa kanilang pinuno, at mahirap man lang masulyapan ang kanilang Supreme Guardian, lalo na ang magtanong sa kanya. Nang makilala ni Ferren si Emmet, tinanong niya, "Kapatid, hindi ba dapat kang magsalita?" Naghihintay ng sagot ang mga miyembro. Aatakihin ba natin ang dalawang alyansa ngayong nasa panig na natin ang Supreme Guardian? Umiling si Emmet. Mag-aanunsyo ako kapag tamang panahon na. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kaka-rating lang sa atin ng Supreme Guardian kamakailan lang. Paano kung isumbong natin sa kanya ang bagay na ito at ipagdamdam niya ito? Magiging disbentaha para sa atin kung aalis siya. Dapat nating hintayin na magkaroon ng mas maayos na relasyon sa atin ang Supreme Guardian bago natin siya idamay sa bagay na ito. Bukod pa rito, alam mong hindi siya isang taong kaya nating saktan. Tumanggaw si Ferren. Pagkatapos, nag-aalala siyang nagtanong, gayunpaman, malamang ay nalaman na ng dalawa pang alyansa na mayroon na tayong isa pang 8-star Gods of War sa ating hanay. Magsasanib puwersa ba sila at maglulunsad ng isang preemptive strike? Magsanib puwersa. Preemptive strike. Ngumiti si Emmet. Sana talaga gawin nila iyon. Bakit? Hindi ba't magiging malaking kapahamakan iyon para sa atin? Gulat at nalilitong tanong ni Ferren. 3,565. Sako na. Bahagyang napangiti si Emmet nang marinig ang mga sinabi ni Ferren. Maaaring hindi naman talaga ganoon. Kuya, anong ibig mong sabihin? Tumigil ka na sa pagkukwento at sabihin mo na sa akin kung ano ang nasa isip mo. Naiinip na sabi ni Ferren. Tumawa si Emmet bago sinabing, "Kapatid na Fang, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin kung magtutulungan ang dalawa pang alyansa at susuporta sa atin." Napakakalmado ni Emmet. Tila wala siyang pakialam kahit na magsanib puwersa ang dalawang malalaking alyansa upang harapin ang North Profound Alliance. Sa katunayan, may dahilan ang kanyang kumpiyansa. Ilang araw na ang nakalipas, nakipaglaban siya kay Alvin nang bisitahin siya ni Alvin tungkol sa isang bagay. Katulad ng kanyang pinsan, mabilis siyang natalo ni Alvin. Dahil dito, napagtanto niya na si Alvin ay isang nangungunang 8-star God of War, kahit papaano. Sina Emmet at Ferren ay mga ordinaryong 8-star Gods of War lamang. Tulad ng North Profound Alliance, ang dalawa pang alyansa ay mayroon lamang mga ordinaryong 8-star Gods of War.
Ang tatlong pinakamalakas na alyansa sa ikalawang hilagang rehiyon ay ang North Profound Alliance, ang Autumn Cloud Alliance, at ang Mount He Alliance. Hindi nagtagal at kumalat ang balita tungkol sa bagong itinalagang Supreme Guardian ng North Profound Alliance na mas malakas kaysa sa Alliance Leader at Vice Alliance Leader sa Autumn Cloud Alliance at sa Mount He Alliance. Hindi na kailangang sabihin pa, ang dalawang alyansa ay nagsimulang kumilos sa sandaling matanggap nila ang balitang ito. Matapos imbestigahan ang bagay na ito, ang 8-star Gods of War mula sa alyansa ay sa wakas ay nagpulong upang pag-usapan ang bagay na ito sa base ng Mount He Alliance. Dalawang hanay ng upuan ang maaaring nasa pangunahing bulwagan ng base ng Mount He Alliance. Dalawang grupo ng mga tao ang nakaupong magkaharap sa oras na ito. Sa oras na ito, isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang abuhing damit ang sumigaw, "Pinunuluan, sa palagay ko ay oras na para pansamantala nating isantabi ang ating mga hindi pagkakaunawaan at magtulungan. Kung hindi, huli na ang lahat para magsisi kapag dumating na ang North Profound Alliance para sa atin." Ang marangal at kulay abong lalaki, matangkad at matipuno, ay may malalaking mata at makapal na kilay na nakabalangka sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Tiago, ang pangalawang pinuno ng Autumn Cloud Alliance. Siya ay isang 8-star God of War na ang lakas ay kapantay ni Feren, ang pangalawang pinuno ng North Profound Alliance. Ang mga pangalawang pinuno ng mga alyansa ay nagkaroon ng tunggalian ilang taon na ang nakalilipas at pantay ang kanilang katapat. Ang mga salita ni Tiago ay nakatutok sa isang marangal na matandang lalaki na nakasuot ng maitim na berdeng mahabang damit. Ang buhok at hugis espadang kilay ng matandang lalaki ay maputi na parang nyebe. Mukha siyang masigla at bata pa para sa kanyang edad. Siya si Fredo, ang pinuno ng Mount He Alliance. Dahil naroon ang pinuno ng Autumn Cloud, iniwan niya ang pangunahing upuang nakalaan para sa mga pinuno sa bulwagan at naupo kasama ang iba. Pangalawang pinuno Tiago, gaano ka kasiguro na aatakihin tayo ng North Profound Alliance? Isang mukhang ordinaryong binata na may katamtamang pangangatawan na nakaupo sa tabi ni Fredo ang umiling habang nagsasalita. Siya ang pangalawang pinuno ng Mount He Alliance, si Kevin Chi. Pangalawang pinuno Chi, sabi ni Tiago habang kumikislap ang mga mata, handa ba ang Mount He Alliance na sumugal? Kung ganoon nga, aalis kami agad ng aking pinuno sa Mount He Alliance. Pumunta lamang kami sa Mount He Alliance para humingi ng kooperasyon. Sigurado akong naisip mo na ring magtulungan para pabagsakin ang North Profound Alliance. Napagpasyahan naming personal na pumunta rito bilang pagpapakita ng aming katapatan. Gayunpaman, kung ayaw makipagtulungan ng Mount He Alliance, hindi rin namin ito ipilit. Hinampis ni Tiago ang kanyang kamay sa mesa at tumayo pagkatapos niyang magsalita. Pangalawang pinuno Tiago, huminahon ka naman, sabi ni Kevin habang tumatayo rin. Sa katunayan, ang Mount He Alliance ay sabik ding makipagtulungan sa Autumn Cloud Alliance. Gayunpaman, dahil sa mga nakaraang alitan sa Autumn Cloud Alliance, ayaw magmukhang masyadong sabik ang Mount He Alliance. Gayunpaman, ngayong sinabi na ni Tiago ang mga salitang iyon, natural lamang na palimbutin ng Mount He Alliance ang kanilang saloobin. Pinuno Yuan, ano sa tingin mo? Sayang lang ang oras natin kung makikipagtalo tayo sa ganitong panahon, hindi ba? Ang mukhang hindi nakakapinsalang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang isang scholar na nakaupo sa tabi ni Tiago, ay sa wakas ay nagmulat ng mga mata upang tumingin kay Fredo. Siya si Killian Riley, ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance. Pinuno Riley. Pinilit ng walang ekspresyong pinuno ng Mount He Alliance na si Fredo na ngumiti habang sinasabing, ang Mount He Alliance ay handang makipagtulungan sa Autumn Cloud Alliance tungkol sa bagay na ito. Kung gayon dapat sinabi mo na yan kanina pa, sabi ni Tiago bago bumalik sa kanyang upuan. Tinanong ni Fredo si Killian, Pinuno Riley, dahil personal kang pumunta rito upang humingi ng kooperasyon sa amin, sigurado akong mayroon ka ng plano sa isip. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang susunod mong plano? Malamig na nagningning si Killian habang sinasabing, magsasanib puwersa ang dalawang alyansa upang salakayin ang North Profound Alliance sa lalong madaling panahon. Sa base ng Given Alliance sa gitnang rehiyon ng Nine Serenities Battlefield.
Isang binata na nangunguna sa isang dosenang kalalakihan ang lumitaw sa pasukan ng base ng Given Alliance. Walang pakialam niyang sinabi sa mga gwardya sa pasukan ng base, pumunta ako para hanapin si Jaden. Jaden. Sandaling nalito ang mga miyembro ng Given Alliance na nagbabantay sa pasukan ng base hanggang sa sinabi ng isa sa kanila, parang Jaden ang pangalan ng ating pinuno. Panginoon, maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Maingat na tanong ng isa pang gwardya. Jeremias, maikli at maikling sagot ng binata. Ang binata na ito ay walang iba kundi si Jeremias na sumapi kay Sydney. Kaya ikaw si Lord Jeremias. Inutusan kami ng aming pinuno na dalhin ka sa kanya sa sandaling dumating ka. Nagliwanag ang mga mata ng mga gwardya ng Given Alliance habang yumuko sila ng may paggalang. Bago bumalik si Jeremias sa Nine Serenities Battlefield, si Eliot, ang Temple Master ng Main Title Temple, ay nakipag-ugnayan na kay Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, upang ipaalam kay Jerez na magpapadala siya ng isang tao sa Given Alliance upang tumulong sa paghahanap kay Alvin. Nalito ang mga miyembro ng Given Alliance. Maya-maya lang, isa sa kanila ang nag-react. Parang Jaden ang pangalan ng pinuno natin. Panginoon, maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Nag-aalangan na tanong ng isa sa mga miyembro ng Given Alliance. Jeremias, walang pakialam na sagot ng binata. Siya ay walang iba kundi si Jeremias na sumapi sa katawan ni Sydney. Kaya, ikaw si Lord Jeremias. Nagliwanag ang mga mata ng mga miyembro ng Given Alliance habang magalang silang yumuko kay Jeremias. Inutusan kami ng aming pinuno na dalhin ka agad upang makipagkita sa kanya. Bago pumasok si Jeremias sa Nine Serenities Battlefield, ang Title Temple Master na si Eliot ay nakipag-ugnayan na sa Heavenly Emperor ng Given Heaven na si Jerez upang ipaalam sa kanyang disipulo na si Jaden na ang Title Temple ay magpapadala ng isang tao sa Given Alliance upang tumulong sa paghahanap kay Alvin. Matapos ipaalam ni Jerez sa kanyang unang tunay na disipulo, si Jaden, ang tungkol sa bagay na ito, ipinaalam ni Jaden sa kanyang mga tauhan na asahan ang isang respetadong panauhin na nagngangalang Jeremias. Isa sa mga gwardya ang naghatid kay Jeremias at sa 12 lalaking sumusunod sa kanya papasok sa base. Kalahati sa dosenang kalalakihan ay mga 8-star gods of war mula sa pangunahing Title Temple habang ang natitira ay mula sa iba't ibang sangay ng Title Temple. Sinabihan sila ni Eliot na makinig sa mga utos ni Jeremias at hulihin ng buhay si Alvin. Pagdating nila sa pasukan ng isang lambak, ang mga tauhan ni Jeremias ay napahinto sa pasukan. Ikaw si Jeremias mula sa templo ng titulo. Kanina ka pa hinihintay ng aming pinuno. Gayunpaman, nais ng aming pinuno na makipagkita sa iyo ng pribado. Nang pumasok si Jeremias sa lambak, nakita niya si Jaden, na mukhang kahanga-hanga, na palutang-lutang sa ere. Lumipad siya pataas at nakipagpantay kay Jaden. Jeremias. Tinaas ni Jaden ang isang kilay. Tumanggaw si Jeremias ng tamad. Bagamat si Jaden ay isang 9-star god of war, walang-wala si Jaden sa paningin ni Jeremias na dating hari ng mga Diyos bago niya tinatakan ang kanyang kaluluwa. Kahit ang isang ordinaryong Diyos ay walang-wala sa paningin ni Jeremias, lalo na ang isang may titulong Celestial Emperor na hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos. Sabi ng amo ko isa ka sa 9-star God of War. Prangkang tanong ni Jaden. Siguro. Nagkibit balikat si Jeremias. Hindi ito bagay na dapat ipagwalang bahala. Kung hindi ka isang 9-star God of War, hindi ka karapat-dapat na makipagtulungan sa akin. Kailan pa naging ganito ka hindi maaasahan at hindi mapagkakatiwalaan ng Title Temple? Naiinis na tanong ni Jaden. Hindi karapat-dapat makipagtulungan sa iyo. Nakangising sabi ni Jeremias. Brad, mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon para sa iyong amo. Si Jeremias, na itinuring si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple, bilang isang taong mas mababa sa kanya, ay hindi man lang nagmamalasakit kay Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven. Paano niya namamalayan ang disipulo ni Jerez? Natigilan si Jaden sa sinabi ni Jeremias. Nang makabawi siya ng ulirat, may paghamak na sinabi niya, kung gusto mo akong turuan ng leksyon, kailangan mong magkaroon ng kakayahang gawin iyon.
Dahil dito, agad na naging mabigat at tensyonado ang kapaligiran. Mukhang may magaganap na away habang nagtitinginan ang dalawa. 3,566. Pinaikit ni Jeremias ang kanyang mga mata at umungol, mapangahas. Isang kulay abong enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Jeremias habang patuloy niyang sinasabi, hiniling mo ito, Jayden. Kailangan mong pagdusahan ang mga bunga ng iyong mga ginawa. Masyado pang maaga para sabihin kung sino ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Walang pakialam na sabi ni Jayden. Bilang unang tunay na disipulo ni Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, natural lang na hindi siya madaling matakot. Kahit na ang kanyang kalaban ay tunay na isang 9-star God of War, nanatili siyang kumpiyansa. Bukod dito, batay sa reaksyon ng kanyang kalaban kanina, malamang na ang kanyang kalaban ay hindi man lang isang 9-star God of War. Kaya, naisip niya na malamang na ang kanyang kalaban ay isa lamang sa mga nangungunang bahagi ng 8-star God of War o kamakailan lamang naging isang 9-star God of War. Bukod dito, ang pinakamalakas na powerhouse sa 9 Serenities Battlefield ay ang 9 Stars Gods of War na katulad niya. Ang mga Diyos ay ipinagbabawal na pumasok. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi siya natatakot sa kanyang kalaban. Ngumisi si Jeremias habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hanggaring pumatay. Sa sandaling ito, isang figure na kamukha niya, o sa halip, si Sydney, ang lumitaw. Ang clone ay may pulang mga mata, hindi tulad ni Jeremias. Batay sa pares ng pulang mga mata, malinaw na ang clone ay ang undead doppelganger mula sa batas ng kamatayan. Swoosh! Gumalaw din si Jayden. Sa isang iglap, sumilay ang berdeng ilo sa kanya. Parang bugzo ng hangin, madali niyang naiwasan ang clone ni Jeremias. Swoosh! 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 Habang iniiwasan ni Jayden ang paunang atake ni Jeremias, kasabay nito ay umatake siya. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga wind saber ang lumitaw at humampas kay Jeremias na parang tsunami. Kasabay nito, tiningnan ng mga matataas na miyembro ng Given Alliance ang mga lalaki mula sa Title Temple. Pagkatapos, ipinaliwanag ng isa sa kanila, mga Ginoo, huwag kayong mag-alala. Hindi sasaktan ng ating pinuno si Lord Jeremias. Sinusubukan lamang niya ang lakas ni Lord Jeremias. Sa katunayan, hindi na kailangan ang paliwanag. Kahit na humampas ang mga espada ng hangin patungo kay Jeremias, nanatiling walang ekspresyon ang kanilang mga mukha. Halatang hindi sila nag-aalala. Hindi pamilyar ang mga lalaking ito kay Jeremias. Sinundan lamang nila siya rito dahil sa utos ni Eliot. Bilang mga 8-star Gods of War, natural lamang na hindi nila madaling kikilalanin ang isang taong pamilyar sa kanila. Kaya naman, palihim silang natuwa sa pagkakataong ito na mapagmasdan ang lakas ni Jeremias. Isa sa mga 8-star Gods of War mula sa Title Temple ang bumantong hininga, matagal ko nang naririnig na ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven ay isang 9-star God of War. Hindi sayang ang oras ko sa pagpunta rito dahil nasaksihan ko ang kanyang lakas. Tumango ang isa pa sa mga 8-star Gods of War. Tama ka. Mahina ang usapan ng grupo ng 8-star Gods of War habang pinapanood ang laban sa harap nila. Wala ni isa sa kanila ang nag-alala tungkol sa kaligtasan ni Jeremias. Dahil wala ni isa sa kanila ang naroon noong laban ng mga henyo ng Devata Realms, hindi nila siya nakilala. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Given Alliance ay nagulat sa walang pakundangang pag-uugali ng grupo ng 8-star Gods of War. Balik sa kalangitan sa itaas ng lambak sa base ng Given Alliance. Madaling naiwas ni Jeremias ang mga wind saber bago siya tuluyang nawala. Nang muling lumitaw siya, malinaw na hindi siya nasaktan ng mga wind saber. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, ito na ba ang kaya mong lakas? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jayden. Bagamat hindi siya umatake ng buong lakas, hindi rin niya napigilan ang sarili niyang lakas. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto niya na si Jeremias ay isang 9-star God of War. Minura niya si Jeremias sa loob-loob niya dahil sa pagiging mapanlin lang niya sa mga sinabi niya kanina. Umatake ulit si Jayden. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil at umatake ng buong lakas. Determinado siyang tapusin ang laban kahit man lang sa tabla.
Kung hindi, nakakahiya kung matatalo siya. Tutal, siya naman ang unang humamon kay Jeremias. Matatalo kita sa isang suntok lang, walang pakialam na sabi ni Jeremias. Nabigla sina Jaden at ang iba pang matataas na miyembro ng Given Heaven sa matapang na pahayag ni Jeremias. Tutal, kahit na si Jeremias ay isang 9-star God of War, mahihirapan siyang talunin si Jaden na isa ring 9-star God of War. Mapangahas! Sigaw ni Jaden. Sumiklab ang berdeng enerhiya, nagpasiklab ng isang malakas na bugzo ng hangin. Sa sandaling ito, para siyang Diyos ng hangin na kayang wasakin ang langit at lupa sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Malalaman mo rin naman kung nagmamayabang lang ako o hindi, walang pakialam na sabi ni Jeremias. Pagkarinig pa lang ng boses ni Jeremias, isang linya ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang glabela. Tila isang bulalakaw ito habang lumilipad sa kalangitan. Sa isang kisap mata, ilang pulgada na lang ang layo nito kay Jaden. Ang celestial origin energy ni Jaden na puspos ng batas ng hangin ay walang magawa laban sa atake ni Jeremias. Atake sa kaluluwa. Napasinghap ang manunood sa gulat. Tutal, kahit sa kanilang mga kapantay, hindi marami ang nakakabisado ng mga soul attack dahil mahirap itong matutunan. Kaya naman, nagulat sila nang makita nila si Jeremias na gumagawa ng soul attack. Gayunpaman, hindi pa rin magiging madali para sa kanya na talunin ang isang 9-star God of War gamit lamang ang mga soul attack, hindi ba? Bagamat makapangyarihan ang mga soul attack, imposibleng talunin nila ang isang taong may parehong cultivation base gaya ng caster maliban na lang kung gagamit din ito ng soul type divine artifact. Isang soul attack. Nakangising sabi ni Jaden. Sa katunayan, si Jeremias ay lubos na bihasa sa mga pag-atake sa kaluluwa. Bukod dito, mayroon din siyang isang soul-type divine artifact. Sa kabilang banda, kahit medyo bihasa si Jaden sa mga soul attack, ginagamit lamang niya ang mga ito para sa mga palihim na pag-atake. Mas gusto niyang umatake gamit ang kanyang celestial origin energy at ang batas na kanyang naunawaan. Sa sandaling ito, biglang tumigil ang mapanuyang ngiti ni Jaden sa kanyang mukha. Nang ang soul attack ni Jeremias ay isang hibla na lang ng buhok ang layo, sinubukan niyang umiwas. Natuklasan niya na ang kanyang mga pag-atake ay nakapagbawas lamang ng kalahati ng puwersa ng atake ni Jeremias. Tumama sa kanya ang atake ni Jeremias nang akmang gagawa na siya ng aksyon. Kasunod nito, naramdaman niyang parang bumibigat ang kanyang utak. Nahirapan din siyang mag-focus. Bang! Isang malakas na komosayon ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan para mapatingin ang grupo ng mga manunood sa direksyon ng komosayon. Nagulat sila nang makita ang clone ni Jeremias na nagpalipad kay Jaden sa isang suntok lang. Matapos matamaan, agad na naglaho ang berdeng enerhiyang bumabalot kay Jaden. Dumura siya ng dugo habang sinusubukang patatagin ang kanyang kinatatayuan. Bakas ang takot sa kanyang maputlang mukha nang muling tumingin kay Jeremias. Sino ka ba talaga? Hindi inakalang may sino man ang magiging ganito kagaling sa mga soul attack nang hindi gumagamit ng mga soul type divine artifact. Natural lang, hindi alam ni Jaden na ang kanyang kalaban ay miyembro ng Phantom Clan mula sa Land of the Dead. Higit sa lahat, hindi niya alam na ang kanyang kalaban ay isang hari ng mga Diyos na nagselyo sa kanyang su. Kasabay nito, gulat na tumingin ang mga manunood kay Jeremias. Wala sa kanila ang inaasahan ang resultang ito. Ang mga 8-star gods of war mula sa Title Temple ay napabuntong hininga ng maluwag sa loob. Mabuti na lang at wala ni isa sa kanila ang sumubok na hamanin si Jeremias kahit na nagdududa pa rin sila sa kanyang lakas. Kung hindi, labis silang magdurusa. Tutal, kahit si Jaden, ang unang tunay na disipulo ni Jerez, ang Heavenly Emperor ng Given Heaven, ay madaling natalo kahit na isa siyang 9-star God of War. Karamihan sa kanila ay nakakaalam din na kanina pa nagpipigil si Jeremias. Kung hindi siya nagpigil, isang suntok lang mula sa kanyang clone ay maaaring nakapatay na kay Jaden. 3,567. Si Jaden, na mukhang malungkot sa sandaling ito, ay nagtanong ng may pag-aalala, "Sino ka?" Hindi inaasahan ni Jaden na ang Title Temple ay magpapadala ng isang napakalakas na 9-star God of War.
Ang soul attack ng kanyang kalaban ay napakalakas na tila imposibleng magmula sa isang taong hindi pa nakakamit ng pagka-Diyos. Kaya naman, imposibleng pigilan ng isang 9-star God of War ang ganitong atake gamit ang isang Soul Defense Divine Artifact. Halo-halong damdamin ng Bamalot sa kanyang puso sa sandaling ito. Mabuti na lang at nagpadala ang Title Temple ng isang taong napakalakas para tulungan siyang hanapin si Alvin, ngunit hindi siya mapakali sa lakas at pangangibabaw na ipinakita ni Jeremias. Tila nakalimutan niya na siya ang unang humamon kay Jeremias sa sandaling ito. Isa akong taong hindi mo kayang saktan ang damdamin, masungit na sagot ni Jeremias. Bagamat nagalit si Jaden sa tugon ni Jeremias, wala siyang masabi para pabulaanan ang mga salitang iyon. Talagang hindi niya kayang saktan ang damdamin ng isang taong madaling makakapatay sa kanya. Bukod dito, si Jeremias, na mula sa Title Temple, ay hindi katulad ng mga taong natatakot sa kanya dahil siya ang unang tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Given Heaven. Samantala, makikita ang takot sa mga mata ng matataas na ranggong miyembro ng Given Alliance at ng 8-star Gods of War mula sa Title Temple nang tumingin sila kay Jeremias. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, agad silang nakumbinsi ng lakas ni Jeremias at wala nang pag-aatubili na sundin ang mga utos ni Jeremias. Sumulyap si Jeremias kay Jaden at nagtanong, may balita ba tungkol kay Alvin? Matapos makabawi sa katinoan ni Jaden, umiling siya. Matapos patayin ni Alvin ang aking nakababatang kapatid, agad na nagbuwag ang Heavenly Daw Alliance. Simula noon, wala nang balita tungkol kay Alvin. Nahuli namin ang ilang dating miyembro ng Heavenly Daw Alliance, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbunyag ng anumang bagay tungkol sa kinaroroonan ni Alvin kahit na pinahirapan namin sila hanggang sa mamatay. Naikuyom ni Jaden ng mahigpit ang kanyang mga kamay, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang banggitin niya ang kanyang nakababatang kapatid na itinuring niyang parang kanyang tunay na kapatid. Mayroon bang matataas na miyembro mula sa Heavenly Daw Alliance sa mga nabihag ninyo? Tanong ni Jeremias. Hindi. Umiling si Jaden. Nahuli lang namin ang iilang taong iyon dahil lantaran nilang ipinagmamalaki ang kanilang nasaksihan sa labanan sa pagitan nina Alvin at ng aking kapatid. Lahat sila ay mga ordinaryong miyembro lamang ng Heavenly Daw Alliance. Matapos buwagin ang Heavenly Daw Alliance, lahat ng miyembro ay naghiwalay na ng landas. Ang mga matatalino ay natural na hindi nang ahas na ibunyag ang katotohanan na sila ay dating miyembro ng Heavenly Daw Alliance. Nakalulungkot na may mga hanggal na nag-aakalang makakalusot sila sa pagmamayabang tungkol sa bagay na ito. Mahina ang boses na sinabi ni Jeremias, bagamat ayaw kong aminin, ang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Alvin ay tunay na kahanga-hanga. Napakarami niyang nakamit bago pa man umabot ng 700 taong gulang. Kung siya ay magiging isang 9-star God of War, natatakot akong hindi mo siya mapapantayan. Hindi siya makakapantay sa akin kung ngayon lang siya naging 9-star God of War, galit na sabi ni Jaden, pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Jeremias. Sumulyap lang si Jeremias kay Jaden at hindi sumagot sa mga salitang iyon. Sa halip, binago niya ang usapan at sinabing, mag-ayos ka ng tahimik at liblib na lugar para sa akin. Hindi pa rin alam ni Alvin na sinapian ni Jeremias si Sydney, lalo na ang katotohanang tinatakan ni Jeremias ang kanyang kaluluwa at pumasok sa 9 Serenities battlefield. Lubos siyang nalubog sa paglinang at pag-unawa sa batas ng kalawakan at 2 sa 4 na daw ng langit at lupa sa base ng North Profound Alliance. Dahil sa Heaven and Earth Spirit Energy mula sa mga labi ng isang Realm of God sa kanyang little world, ang kanyang cultivation environment ang pinakamahusay. Dahil dito, umunlad siya ng husto habang naglilinang, nang walang patid, sa base ng North Profound Alliance. Patuloy na lumipas ang oras. Ang mga miyembro ng North Profound Alliance na umaasa kay Alvin, ang kanilang bagong Supreme Guardian, upang tulungan silang paksay ng iba pang malalaking alyansa sa Second Northern Region ay sumuko na rin sa ideya. Tila sa kanila ay medyo pasibo ang kanilang Supreme Guardian kaya wala silang gaanong pag-asa na gagawa siya ng hakbang. Sa kasamaang palad, ang mapayapang mga araw sa North Profound Alliance ay hindi nagtagal. Ang kapayapaan ay unang nasira ng isang malakas na sigaw mula sa pasukan ng base. Kasunod nito, maraming miyembro ang nagsimulang sumugod sa base dahil sa takot.
Nandito na ang mga miyembro ng Mount He Alliance. Dinala rin dito ni Vice Leader Kevin ng Mount He Alliance ang marami sa mga Guardians. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa puso ng mga miyembro ng North Profound Alliance habang nagpapatuloy ang kaguluhan at takot. Sa loob lamang ng maikling sandali, ang kanilang alyansa ay naharap sa isang walang kapantay na krisis. Pinamunuan ni Pinunong Killian ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang silangang pasukan. Nasa timog na pasukan si Pinuno Fredo ng Mount He Alliance. Si pangalawang pinuno na si Tiago ng Autumn Cloud Mountain at ang kanyang mga tauhan ay nasa hilagang pasukan. Sunod-sunod na ulat ang dumating, dahilan para magpanik ang mga miyembro ng North Profound Alliance. Anong gagawin? Ano ang gagawin? Ang Mount He Alliance at ang Autumn Cloud Alliance ay dumating para lipulin tayo. Bakit hindi sila agad-agad na pinuksa ng ating kataas-taasang tagapangalaga at pinuno? Hindi na dapat ako bumalik sa base. Kahapon lang ako nakabalik sa base pagkatapos kong mawala ng ilang buwan. Ang malas ko. Sa tingin mo ba tatanggapin tayo ng Mount He Alliance o ng Autumn Cloud Alliance kung lilipat tayo sa barko? Sa tingin mo ba tatanggapin nila ang mga Tridor? Iba ang Nine Serenites battlefield. Lahat naman ay gustong sumali sa isang malakas na alyansa. Normal lang naman ang lumipat ng pwesto. Pinangunahan ng mga pinuno at pangalawang pinuno mula sa Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance ang kanilang mga tauhan at sinalakay ang North Profound Alliance, na nag-iwan ng ilog ng dugo sa kanilang likuran. Brutal na pinatay ang mga miyembro. Binaliwala nila ang lahat ng paghingi ng awa. Sa sandaling ito, lumitaw si Emmet. Baka sa galit ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatingin sa kaguluhan sa base ng alyansa. Gayun din, si Ferren na nakatayo sa likuran ni Emmet ay nagpakita rin ng hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Ziminjiang Chen, Fredo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagkalabas pa lang nina Emmet at Ferren, agad na nagtakbuhan ang mga miyembro ng North Profound Alliance papunta sa kanilang dalawa. Pinuno. Pangalawang pinuno. Swoosh! 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 Di nagtagal, ang 11 Guardians of the North Profound Alliance, na siyang 7-star Gods of War, ay sunod-sunod ding lumitaw. Pinuno, pangalawang pinuno. Ang grupo ng mga tagapangalaga ay nakatayo ng nakahanay sa likuran nina Emmet at Ferren, matalim na nakatitig sa kanilang mga kalaban. Sa kabila ng kanilang mabangis na ekspresyon, makikita ang bahid ng takot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay bahagyang nanginag. Hindi ito nakakagulat kung isasaalang-alang na ang Mount He Alliance at ang Autumn Cloud Alliance ay nagsanib puwersa. Ito ang kanilang pinakamasamang bangungot. Nang sumama sa kanila ang kanilang Supreme Guardian, napuno sila ng pananabik. Hindi na sila makapaghintay na paksay niya ang Mount He Alliance at ang Autumn Cloud Alliance. Gayunpaman, nang malinaw na hindi kikilos ang kanilang Supreme Guardian, hindi sila mapakali bago tuluyang tinanggap ang katotohanan na ang kanilang Supreme Guardian ay hindi kailanman kikilos. Sa oras na iyon, naisip nila kung ang dalawa pang alyansa ay makakapagsantabi ng kanilang mga hindi pagkakasundo at magsanib puwersa upang maalis ang banta na siyang North Profound Alliance. Ngayon, sa wakas ay natanggap na nila ang sagot sa kanilang tanong. Emmet, ngayon na ang katapusan ng North Profound Alliance, sabi ni Fredo, ang pinuno ng Mount He Alliance, habang nakatingin kay Emmet ng may pangungutya. Killian, ito rin ba ang balak mo? Tanong ni Emmet kay Killian, ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance. Nanatiling tahimik si Killian. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay higit pa sa sapat upang maipahayag ang kanyang sagot. Sige. Galit na galit si Emmet kaya hindi niya napigil ang matawa. Mukhang pareho kayong determinadong paksay ng North Profound Alliance ngayon. Walang pakialam na sinabi ni Fredo, Emmet, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagpapahintulot sa isa pang 8-star God of War na sumali sa alyansa mo. Dapat mong malaman na masisira nito ang walang katiyakang balanse sa pagitan ng ating tatlong alyansa. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng maraming miyembro ng North Profound Alliance ay naging hindi maganda. Marami sa kanila ang napuno ng kawalang kasiyahan at pagkadismaya. Kasalanan ito ng kataas-taasang tagapangalaga. Tama.
Hindi lang siya hindi nakapag-ambag sa alyansa, kundi dala pa siya ng kapahamakan sa ating alyansa. Pag-aaksaya lang ng espasyo ang ating kataas-taasang tagapangalaga. Hindi natin dapat siya hinayaang sumama sa atin. Hindi lamang ang mga ordinaryong miyembro ng North Profound Alliance ang nag-isip ng ganito, kundi maging ang mga Guardians of the North Profound Alliance ay nag-isip din ng ganito. 3,568. Tumahimik ka. Umungol si Emmet. Nabigla ang mga miyembro ng North Profound Alliance at natahimik. Malamig na tiningnan ni Emmet ang mga miyembro ng North Profound Alliance habang sinasabi, kung walang silbi o hindi ang Supreme Guardian o kung dapat ba siyang tanggapin ng alyansa o hindi ay wala kayong karapatang magkomento. Malaya kayong umalis sa alyansa kung hindi kayo masaya. Hindi kailangan ng alyansa ang mga taong katulad ninyo. Ang mga miyembro ng North Profound Alliance na nagrereklamo kanina ay yumuko. Natural lang na gusto na nilang umalis sa alyansa ngayon kung bibigyan sila ng pagkakataon. Gayunpaman, malinaw na hindi sila pababayaan ng Mountie Alliance at Autumn Cloud Alliance kahit na umalis sila sa North Profound Alliance. Sa oras na ito, alam nilang si Emmet na lang ang tanging pag-asa nilang mabuhay. Kung iiwan niya sila, tiyak na mamamatay sila. Napakatigas ng ulo. Napangisi si Fredo, ang pinuno ng alyansang Bundokhi. Pagkatapos, may paghamak niyang sinabi, Emmet, tama sila. Ang inyong kataas-taasang tagapangalaga ang nagdala ng kapahamakang ito sa inyong alyansa. Bakit ninyo pa rin ipinagtatanggol ang inyong kataas-taasang tagapangalaga sa ganitong panahon? Nasaan ang inyong kataas-taasang tagapangalaga? Natakot ba siyang mabasa ang kanyang pantalon? Nagtawanan ng mga tao mula sa Mountie Alliance at Autumn Cloud Alliance nang marinig ang mga sinabi ni Fredo. Panginoon ko, tama po kayo. Ano kaya ang hitsura ng isang 8-star God of War kapag nabasa ang pantalon niya? Sa huli, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Mas kaawa-awa pa siya kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang mga tao mula sa Mountie Alliance at sa Autumn Cloud Alliance ay mukhang tuwang-tuwa habang malakas silang nanunuya. Fredo, ganoon ka ba kasabik na makilala ang ating kataas-taasang tagapangalaga? Pinaikit ni Emmet ang kanyang mga mata na kumikinang sa malamig na liwanag habang nakatingin kay Fredo. Sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Tumango si Fredo. Ang North Profound Alliance, ang Autumn Cloud Alliance, at ang Mountie Alliance ay magkaribal sa loob ng maraming taon. Dapat ko man lang harapin ang dahilan ng pagbagsak ng North Profound Alliance, hindi ba? Ano sa palagay mo, Leader Riley? Tumingin si Fredo kay Killian nang may ngiti sa mukha pagkatapos niyang magsalita. Umangat ang mga sulok ng labi ni Killian at naging isang mapang-uyam na ngiti, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa hanggang pumatay habang sinasabi niya, gusto ko rin siyang makilala. Si Killian Riley ay puno ng puot para sa kataas-taasang tagapangalaga ng North Profound Alliance na hindi pa niya nakikilala noon. Tutal, dahil sa banta na idinulot ng kabilang panig, napilitan siyang magpakumbaba upang makipagtulungan sa Mountie Alliance. Ang kahihiyang naramdaman niya ang dahilan kung bakit itinoon niya ang kanyang galit at puot sa kataas-taasang tagapangalaga ng North Profound Alliance. Ngumiti si Fredo. Pinuno Riley, gaya ng napagkasunduan natin, nasa iyo na ang lahat para sa kanya. Sa oras na ito, si Ferren, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay nagpadala ng isang voice transmission kay Emmet. Kapatid, ano ang plano mo? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Naalala ni Ferren na dati nang sinabi ni Emmet na sana'y magsanib puwersa ang Autumn Cloud Alliance at ang Mountie Alliance at atakihin sila. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Emmet kung bakit. Naglaho rin ang kanyang kuryosidad sa paglipas ng panahon. Ngayong nahaharap ang alyansa sa isang sakuna, hindi niya maiwasang maalala muli ang bagay na iyon. Bago pa man makasagot si Emmet kay Ferren, isang boses ang umalingaw-ngaw sa ere. Sino ang gustong pumatay sa akin? Kasunod nito, isang figure na nakasuot ng mahabang itim na roba at itim na balabal na may itim na sombrero ang lumitaw sa harap ni Emmet. Dahil natatakpan ng sombrero ang kanyang mukha, mukhang misteryoso siya. Iyan ba ang ating kataas-taasang tagapangalaga?
Ang mga miyembro ng North Profound Alliance ay nakarinig lamang ng mga paglalarawan tungkol sa kanilang Supreme Guardian at hindi pa nila ito nakikilala noon. Kataas-taasang tagapangalaga. Yumuko si Emmet bago niya pinagsalikop ang kanyang mga kamao at binati si Alvin. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa iyong cultivation ngayon. Nagulat ang mga miyembro ng North Profound Alliance sa magalang na ugali ni Emmet. Bakit ganoon na lamang ang paggalang ng ating pinuno sa kataas-taasang tagapangalaga? Naguluhan din si Ferren sa inaasal ng kanyang pinsan. Napaisip siya kung ang kumpiyansa ng kanyang pinsan ay nagmumula lamang sa kanilang Supreme Guardian. Gayunpaman, naisip niya na ito ay katawa-tawa. Kahit na ang Supreme Guardian ang pinakamalakas na tao rito at nakipagsanib puwersa sa kanyang pinsan, mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang 4 na 8-star Gods of War ng sabay-sabay. Tutal, si Emmet at ang kanyang lakas ay kapantay lamang ng lakas ng mga pinuno ng mga pangalawang pinuno ng dalawang alyansa ayon sa pagkakabanggit. Nahihigitin sila sa bilang. Tumawa si Fredo. Emmet, sa tingin mo ba sa ganitong pag-uugali, maliligaw tayo sa pag-iisip na ang iyong Supreme Guardian ay mas malakas kaysa sa amin ng pinagsama? Hayaan mong linawin ko ito sa iyo. Ang North Profound Alliance ay mapapahamak ngayon maliban kung siya ay isang 9-star God of War o isang nangungunang 8-star God of War tulad ni Wally, ang dating pangalawang pinuno ng Given Alliance, o si Alvin, ang pangalawang pinuno ng Heavenly Dao Alliance. Ang mga tao mula sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance na medyo nabalisa sa pagdating ni Alvin ay nakaramdam ng ginhawa nang marinig ang mga salita ni Fredo. Niloloko mo ba kami? Ang tanga naman. Nakita agad ng pinuno ng ating Mount He Alliance ang iyong maliit na panlilinlang. Mukhang takot talaga sa atin ang North Profound Alliance dahil gumamit sila ng mga maliliit na panlilinlang. Kumislap ang mga mata ng mga tao mula sa Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance na may hanggaring pumatay na para bang sabik na silang patayin ang mga tao ng North Profound Alliance at hugasan ng dugo ang base ng North Profound Alliance. Gusto mo ba akong patayin? Tanong muli ni Alvin habang nakatingin kay Killian. Oo. Ano ang magagawa mo tungkol dyan? Malamig na kumislap ang mga mata ni Killian habang ang hanggaring pumatay ay bumulusok mula sa kanyang katawan. Ngayon ang araw na mamamatay ang isang daga na tulad mo. Ganoon ba? Walang pakialam na sabi ni Alvin na nakaitim. Sa sandaling mawala ang kanyang boses, naglaho siya sa ere. Mag-ingat ka. Sigaw ni Fredo. Ngumiti si Killian nang may paghamak nang makita niyang naglalaho si Alvin sa ere. Alam kong naiintindihan mo ang batas ng kalawakan, at inaasahan kong gagamitin mo ang teleportation profundity. Kunin mo ito. Agad na bumulwak ang enerhiya mula sa katawan ni Killian. Ang kanyang enerhiya ay napakalakas na parang isang hindi mapigil ang pagguho ng lupa. Kahit ang isang nangungunang 8-star God of War ay magdurusa ng matinding pinsala sa atake ni Killian. Sa kasamaang palad, si Alvin ay hindi ordinaryong 8-star God of War. Halos maihahambing siya sa isang 9-star God of War. Bukod dito, naunawaan din niya ang Mastery Dao at ang Sword Dao, 2 sa 4 na Dao ng langit at lupa. Mastery Dao. Ginamit ni Alvin ang Space Mastery Dao, na madaling nawasak ang atake ni Killian. Kasabay nito, ang kanyang itim na balabal ay biglang sumulpat na parang espada at bumuhos ng dugo. Pinuno Riley. Sigaw ni Tiago, ang pangalawang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, sa takot. Si Killian, ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, na nabubuhay pa kanina at nagbabanta kay Alvin, ay pinugutan ng ulo. Kasunod nito, ang kanyang mga labi ay dinurog at naging ambon ng dugo ng enerhiya sa kalawakan. Agad na namayani ang katahimikan. 3,569. Isang bagzo ng malamig na hangin, na may dalang ambon ng dugo, ang dumaan sa mga tao mula sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance. Isang nakakapasong lamig ang agad na tumago sa kanilang mga katawan. Si Riley Jiangchen, ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, na halos kasing lakas ng isang nangungunang 8-star God of War ay namatay ng napakadali. Nakuha pa nila ang sandali ng kanyang pagkamatay. Ito.
Bukod kay Emmet, ang pinuno ng North Profound Alliance, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang iba pa mula sa North Profound Alliance, kabilang si Ferian. Ang Vice Alliance Leader, ay natulala. Hindi nila inaasahan na ang Supreme Guardian ng kanilang alyansa ay magiging ganito kalakas. Ang mga nagduda sa Supreme Guardian kanina ay parang sinampal. Nahiya sila dahil napatunayang mali sila. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance ay nagtinginan sa isa't isa ng may kawalan ng pag-asa. Dahil madaling napatay ng Supreme Guardian ng North Profound Alliance ang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, malinaw na ang natitirang tatlong 8-star Gods of War sa kanilang panig ay hindi makakalaban ang Supreme Guardian ng North Profound Alliance. Gayon din, sina Fredo. Ang pinuno ng Mount He Alliance na si Kevin. Ang pangalawang pinuno ng Mount He Alliance, at si Tiago. Ang pangalawang pinuno ng Autumn Cloud Alliance, ay labis na nawala ng pag-asa. Bagamat hindi nila malinaw na makita kung kailan pinatay ng misteryosong figurang nakaitim na iyon si Riley Jiang Chen, ang aura na inilabas ng figurang iyon ay sapat na upang magparamdam ng kilabot sa kanilang mga gulugod. Alam nilang wala silang kapantay para sa misteryosong figurang iyon. Pinuno, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Kevin kay Fredo gamit ang voice transmission. Sa sandaling ito, lubos niyang pinagsisihan ang pagpunta sa North Profound Alliance. Tila nakalimutan niya na noon pa man ay malakas ang kanyang suporta sa pag-atake sa North Profound Alliance. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, si Fredo, na naging dominante, nakakasakit, at arrogant kanina, ay ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Alvin bago niya sinabi sa magalang na tono, "Lee, Panginoong Fulton, ang aming target ay ang North Profound Alliance, hindi ikaw. Kung handa kang tumabi at hindi makialam, pagkatapos sirain ng Mount He Alliance at ng Autumn Cloud Alliance ang North Profound Alliance, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng kayamanan na matatagpuan namin sa North Profound Alliance. Maaari mo itong ituring na regalo namin sa iyo para sa pagpupulong." Hindi lamang nagpakumbaba si Fredo, kundi sinubukan pa niyang suhulan si Alvin ng mga kayamanan ng North Profound Alliance. Talagang pinagsisihan ni Fredo ang kanyang desisyon. Kung alam lang niya noon ang alam niya ngayon, hinding-hindi siya sasangayon nakipagsanib puwersa sa Autumn Cloud Alliance para salakayin ang North Profound Alliance kahit patusukan siya ng kutsilyo ng Autumn Cloud Alliance sa leeg para pilitin siyang sumang-ayon. Ang kataas-taasang tagapangalaga ng North Profound Alliance lamang ang makakapatay sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance sa tulong ng dalawang 8-star Gods of War sa North Profound Alliance. Samantala, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga tao mula sa North Profound Alliance nang marinig ang mga salita ni Fredo. Kinakabahan silang tumingin kay Alvin, nag-aalalang baka maantig ito sa panukala ni Fredo. Tanging sina Emmet at Feren na ilang beses nang nakasama ni Alvin ang nakakaalam na hindi maaantig si Alvin sa mga salita ni Fredo. Bukod dito, alam ng dalawa na walang anumang bagay sa kanilang alyansa ang makakaagaw ng pansin ng isang taong tulad ni Alvin. Gayunpaman, naisip ni Emmet na dapat siyang humakbang pasulong at ipahayag na ang mga kayamanan mula sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance ay ibibigay kay Alvin kapag naalis na ang dalawang alyansa. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita. Swoosh! Muling lumabas ang itim na balabal na parang karit ng Grim Reaper, pinugutan ng ulo si Fredo bago pa man siya makariak. Muling sumabog ang ambon ng dugo sa hangin habang sinundan ni Fredo ang mga yapot ni Killian. Pinuno. Labis na nagbago ang ekspresyon ni Kevin habang siya ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Kung ito ay nakaraan na, ipagdiwang niya sana ang pagkamatay ng pinuno ng Mount He Alliance. Pagkatapos, ang pagkamatay ni Fredo ang magbubukas ng daan para sa kanya upang maging bagong pinuno ng Mount He Alliance. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nararamdaman niya na ang pagmatay ni Fredo ay isang palatandaan ng kanyang kamatayan. Tumakbo. Ganito rin ang pumasok sa isip ni na Kevin at Tiago nang magtinginan sila. Matapos magpalitan ng maikling voice transmission, tumakas ang dalawa sa magkabilang direksyon. Pangalawang pinuno. Natulala ang mga tao mula sa Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance. Hindi nila inaasahan na iiwan sila ng kanilang mga vice leader ng walang pag-aalinlangan.
Nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang dali-dali nilang ginamit ang kanilang lakas para tumakas. Pangalawang pinuno. Gayunpaman, bago pa man makatakas ang mga tao mula sa Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance, nakarinig sila ng dalawang magkaibang mahinang ingay. Pagkatapos, nakita nila ang dalawang vice-leader na nahuhulog mula sa langit, napugutan ng ulo. Kasabay noon, ang 4 na 8-star gods of war mula sa Mount He Alliance at sa Autumn Cloud Alliance ay namatay sa isang kisap-mata lamang. Lahat ng tao mula sa North Profound Alliance ay namangha sa nakahod na figure. Maging si Emmet, ang pinuno ng North Profound Alliance, ay hindi naiiba. Matapos lumipad pabalik kay Alvin ang itim na balabal, tumingin siya kay Emmet at walang tonong nagtanong, dapat kaya mong hawakan ang iba ng mag-isa, di ba? Opo, kataas-taasang tagapangalaga, mabilis na tumango si Luoyi habang sinasabi, salamat sa pagtulong sa North Profound Alliance na malampasan ang kalamidad na ito. Sige. Tumango si Alvin bago tila naglaho sa ere matapos gamitin ang teleportation profundity. Sa kabilang banda, matapos masaksihan ang pagkamatay ni Kevin at Tiago, ang mga tao mula sa Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance ay hindi na nang ahas na tumakas. Gayunpaman, ngayong nakaalis na ang nakakatakot na figure mula sa North Profound Alliance, nagsimula silang tumakas sa lahat ng direksyon. Sa kasamaang palad, tumatakbo sila na parang isang kawin ng mga manok na walang ulo ngayong nawala na ang kanilang mga pinuno. Ang mga miyembro ng North Profound Alliance na pinamumunuan ng kanilang mga pinuno ay lubos na nabuhayan ng loob. Bukod dito, ang kanilang mga espiritu ay lubos na napalakas matapos masaksihan ang lakas ng kanilang Supreme Guardian. Dahil dito, ang mga miyembro ng dalawa pang alyansa ay walang pagkakataon. Sa huli, lahat sila ay namatay. Ngayong naiwasan na ang sakuna, si Emmet ay nakalutang sa ere habang sinasabi, plano kong ibigay ang lahat ng makukuha natin ngayon sa Supreme Guardian. May mga tutol ba kayo? Bagamat alam ni Emmet na hindi magiging interesado si Alvin sa mga kayamanan mula sa dalawa pang alyansa, naisip niya na kailangan pa rin niyang ialok ang mga ito kay Alvin. Tutal, ibang-iba ang ialok ang mga kayamanan at tinanggihan ito ni Alvin kumpara sa hindi pag-alok ng mga kayamanan kay Alvin. Hindi. Umiling si Ferran. Siya ang unang sumagot. Hindi na kailangang sabihin, ang iba pa mula sa North Profound Alliance ay wala ring anumang pagtutol. Hindi. Pinuno, namatay na sana kami kung hindi dahil sa kataas-taasang tagapangalaga. Nararapat lamang na sa kanya ibigay ang mga kayamanan. Masayang-masaya ang lahat. Dinala ng Mount He Alliance at Autumn Cloud Alliance karamihan ng kanilang mga puwersa rito. Ang mga natitirang miyembro pabalik sa kanilang mga base ay hindi kailanman naging banta sa North Profound Alliance. Bukod dito, matapos malaman ang tungkol sa mga pangyayari rito, malamang na maghihiwalay sila sa sarili nilang kusa. Kasabay nito, ang North Profound Alliance na ngayon ang pinakamalakas na alyansa sa Second Northern Region. Maaaring tumigil na ang mga miyembro ng North Profound Alliance sa pag-uusap tungkol sa pangyayaring iyon. Sa tingin mo ba ang ating Supreme Guardian ay isang nangungunang 8-star God of War? Kung ako ang tatanungin mo, kakailanganin ng isang taong mas malakas kaysa sa isang nangungunang 8-star God of War para baguhin ang sitwasyon ngayon. Huwag mong kalimutan na sina Riley Jiang Chen at Fredo ay halos kasing lakas na ng isang nangungunang 8-star God of War. Sa anumang kaso, ang ating kataas-taasang tagapangalaga ay tiyak na isa sa pinakamalakas na 8-star Gods of War. Hindi siya nakahihigit kay Wally, ang dating pangalawang pinuno ng alyansa, at kay Alvin, ang pangalawang pinuno ng Heavenly Dao Alliance, na misteryosong naglaho. Sang-ayon ako. Hindi alam ni Alvin na ang mga miyembro ng North Profound Alliance ay puno na ngayon ng paghanga sa kanya. Lubusan siyang nalubog sa kanyang cultivation kanina at naantala ng mensahe ni Emmet. Nagpasya siyang kumilos dahil alam niyang kung hindi siya kikilos, tiyak na mabubure ang North Profound Alliance ngayon. Sa oras na iyon, kakailanganin niyang maghanap muli ng ibang alyansa na sasalihan. Bukod dito, nangako rin siyang tutulungan si Emmet. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at bumalik sa kanyang cultivation pagdating niya sa kanyang cultivation ground. Ito ay dahil ang kanyang celestial origin energy ay nasa bingit ng pagbuo ng mga bakas ng divine energy.
Sa oras na iyon, siya ay magiging isang 9-star God of War. Sa ganitong lakas, makakapaglibot siya sa 9 Serenities battlefield ng walang takot. Maging si Jaden ng Given Alliance o ang mga mula sa Title Temple, hindi niya kailangang matakot sa kanila hanggat hindi sila mga Diyos. Parang ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa mula sa labi ng isang kaharian ng mga Diyos sa aking maliit na mundo ay nagpabilis sa pagbabago ng aking enerhiya ng celestial origin. Kay gandang sorpresa. Mas lalong nagpersige si Alvin kaysa dati ngayong malapit ng makamit ng kanyang celestial origin energy ang mga katangian ng divine energy. Ito ay isang mahalagang milestone bago niya makamit ang pagka-Diyos. Kapag mayroon na siyang bakas ng divine energy sa kanyang celestial origin energy, makikilala siya bilang isang napipintong Diyos. 3,570. Ang ikalawang rehiyon sa Hilaga ay hindi ang pinakamalakas sa hilagang rehiyon ng 9 Serenities battlefield. Tutal, isa lamang ito sa maraming rehiyon sa hilagang rehiyon. Gayunpaman, kamakailan lamang, sumikat ang ikalawang rehiyon sa Hilaga dahil sa tatlong panig na komprontasyon sa pagitan ng tatlong pinakamalakas nitong alyansa. Isa sa mga alyansa, ang North Profound Alliance, ay nag-iisang nagpuksa sa dalawa pang alyansa, ang Mountie Alliance at ang Autumn Cloud Alliance. Kasunod nito, ang North Profound Alliance ang naging pinakamalakas na alyansa sa ikalawang rehiyon sa Hilaga. Bagamat maraming rehiyon sa hilaga ng 9 Serenities battlefield ang pinangungunahan lamang ng isang alyansa, karamihan sa mga alyansang ito ay mas malakas kaysa sa kanilang mga kakompetensya noong itinatag ang mga ito na nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Sa mga rehiyon kung saan mayroong maraming alyansa na may parehong lakas, bihirang mangyari na masira ang balanse at para sa isang alyansa na lipulin ang iba pang mga alyansang nagsanib puwersa. Nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari, maraming tao ang nalito at nagduda. Gayunpaman, nang kumalat din ang mga detalye ng nangyari, napagtanto nilang ang tila imposible ay totoo. Katulad ng Mountie Alliance at Autumn Cloud Alliance, akala ko ba ang North Profound Alliance ay mayroon lamang dalawang 8-star Gods of War? Kung magsanib puwersa ang dalawang alyansa, nangangahulugan ito na mayroong 4 na 8-star Gods of War na nakikipaglaban sa dalawang 8-star Gods of War mula sa North Profound Alliance. Dapat ay madali para sa dalawang alyansa na harapin ang North Profound Alliance, tama ba? Paano natalo ang dalawang alyansa? Hindi mo ba narinig? Ang dahilan kung bakit nagawang sirain ng North Profound Alliance ang Mountie Alliance at ang Autumn Cloud Alliance ay dahil sa kanilang bagong Supreme Guardian. Ang Supreme Guardian ay kakasali lang sa North Profound Alliance kamakailan lang. Sinasabing pinatay niya ang mga pinuno at ang mga pangalawang pinuno ng Autumn Cloud at Mountie Alliance sa pamamagitan ng tig-iisang atake. Nabalitaan kong tinangka ng dalawang pangalawang pinuno ng dalawang alyansa na tumakas bago sila napatay. Ikinagulat ng balitang ito ang hilagang rehiyon ng 9 Serenities battlefield. Ang mas ikinagulat nila ay ang Supreme Guardian ay isa lamang 8-star God of War, hindi isang 9-star God of War. Tutal, hindi naman kilala ang mga pinuno ng Mountie Alliance at Autumn Cloud Alliance sa hilagang rehiyon. Halos kasing lakas sila ng isang 8-star God of War. Gaano kalakas ang dapat na taglayin ng isang tao para mapatay ang dalawa sa isang atake lang bawat isa? Kahit ang isang nangungunang 8-star God of War ay hindi makakagawa ng ganoong kagalingan, tama ba? Posible ba na ang Supreme Guardian ng North Profound Alliance ay isang 9-star God of War? Tiyak na magkakaroon ng katuturan ng mga bagay-bagay kung isa siyang 9-star God of War. Gayunpaman, narinig ko na hindi siya isang 9-star God of War. Bukod pa rito, bakit mananatili sa hilaga ang isang 9-star God of War? Magagawa naman nilang manatili sa gitnang rehiyon, kung tutuusin. Ang tanging 8-star Gods of War sa 9 Serenities battlefield na maaaring may kakayahang gawin ang ganoong kahangahangang bagay ay ang dati at kasalukuyang pinakamalakas na 8-star God of War, tama ba? Tama. Ang kataas-taasang tagapangalaga ng North Profound Alliance ay maihahambing sa dating pangalawang pinuno ng Given Alliance at sa dating pangalawang pinuno ng wala ng Heavenly Daw Alliance na misteryosong nawala. Alam mo ba ang pangalan ng Supreme Guardian ng North Profound Alliance? Nabalitaan kong Photon daw ang pangalan niya.
Hindi nagtagal at naging tanyag ang pangalang Fulton sa hilaga ng 9 Serenities battlefield. Narinig na ng mga hindi nasa closed-door cultivation ang pangalang ito. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang balita sa iba pang mga rehiyon sa 9 Serenities battlefield. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang balita tungkol sa pagpatay ni Supreme Guardian Fulton ng North Profound Alliance sa 4 na 8-star Gods of War ay sa wakas ay nakarating sa Given Alliance. Sa nakalipas na 6 na buwan, isang ulap ng kadiliman ang bumalot sa base ng Given Alliance. Ang buong alyansa ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang paghahanap sa kinaroroonan ni Alvin, ang tanging tunay na disipulo ng Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Ang mga may anumang palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Mga 6 na buwan na ang nakalilipas, matapos magpadala ang Title Temple ng isang grupo ng mga kalalakihan sa Given Alliance, nagpadala rin ang Title Temple ng isa pang 9-star God of War sa alyansa. Ang 9-star God of War ay si Conan, ang Temple Master ng sangay ng Title Temple sa 10,000 Beasts Heaven. Siya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at isang hindi nakakapinsala at ordinaryong anyo. Siya ang nakababatang kapatid ni Eliot. Lumaki silang magkasama sa Title Temple. Dahil dito, nagkaroon ng napakagandang relasyon ang dalawa. Sa paglipas ng panahon, nalampasan siya ni Eliot at naging hari ng mga Diyos habang siya ay natigil sa pagiging isang napipintong Diyos, hindi kayang makalusot at makamit ang pagka-Diyos. Si Eliot, ang Temple Master ng Title Temple, ay nagpadala kay Conan upang tulungan si Jeremias dahil malapit ang kanilang relasyon. Bukod dito, si Jeremias, na siyang sumapi kay Sydney ngayon, ay may kakaibang katayuan sa Title Temple. Tutal, sinakop naman ni Jeremias ang batang master ng Title Temple. Bagamat nanatili si Conan malapit kay Jeremias sa base ng Given Alliance, ngayon pa lamang ang pangalawang beses na nagkita sila ni Jeremias. Una silang nagkita nang batiin niya si Jeremias pagdating sa base ng Given Alliance. Nabalitaan niya mula kay Eliot noon na si Sydney ay hindi na si Sydney sa kabila ng kanyang hitsura. Nalaman niya na si Sydney ay sinapian ng dating leader ng angkan ng Phantom Clan sa Land of the Dead na isang hari ng mga Diyos. Dahil dito, sa kabila ng pagiging isang 9-star God of War, siya ay lubos na mapagkumbaba at magalang kay Jeremias na isang hari ng mga Diyos. Kahit na hindi siya mapatay ni Jeremias sa 9 Serenities battlefield dahil sa mga paghihigpit sa kanyang lakas, alam niyang madali siyang mapatay ni Jeremias sa labas ng 9 Serenities battlefield. Lord Jeremias, tawag ni Conan. Anong problema? Walang pakialam na sumulyap si Jeremias kay Conan. Malinaw na iniisip niyang mas mababa sa kanya si Conan. Parang mga langgam lang naman sa paningin niya ang 9-star Gods of War, kung tutuusin. Hindi nag-aksaya ng oras si Conan at nagsimulang magsabi, Lord Jeremias, nakatanggap kami ng balita na ang North Profound Alliance ay kamakailan lamang nakakuha ng isang Supreme Guardian na nagngangalang Fulton. Bagamat isa lamang siyang 8-star God of War, nagawa niyang patayin ang 4 na 8-star Gods of War sa pamamagitan lamang ng isang atake bawat isa. Ano na? Diretsuhin mo na ang punto. Naiinip na sabi ni Jeremias. Kahit ang isang 9-star God of War ay hindi karapat-dapat sa kanyang oras, lalo na ang isang 8-star God of War. Natural lamang na hindi nagalit si Conan. Matyaga niyang ipinaliwanag, Panginoon Jeremias, sinasabing si Fulton ay nakasuot ng mahabang itim na roba at itim na balabal. Palagi rin siyang nakasuot ng sombrero. Batay sa lahat ng ito, tila sinusubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Higit sa lahat, sinasabing naiintindihan niya ang batas ng kalawakan. Sa wakas ay nakapag-react na si Jeremias matapos marinig ang mga huling bahagi ng mga salita ni Conan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at nagtanong ng may bahid ng pananabik, sinasabi mo bang si Fulton ay maaaring si Alvin? Hindi tanga si Jeremias. Kung hindi, paano siya nahalal bilang leader ng angkan ng Phantom Clan noon? Madali para sa kanya na maunawaan ang mga implikasyon ng mga salita ni Conan. Tama iyan. Tumango si Conan. Nagtanong si Jeremias, alam ba ito ni Jaden? Oo. Tumango ulit si Conan. Siya ang nag-utos sa akin na ihatid sa iyo ang impormasyong ito.
Simula nang talunin ni Jeremias si Jaden, hindi na hinanap ni Jaden si Jeremias. Tuwing makakakuha siya ng mga pahiwatig, hindi niya ito kinakausap. Sa halip, nagpapadala siya ng isang tao para kausapin si Jeremias. Halatang ayaw niyang makita si Jeremias. Ngumisi si Jeremias habang malamig na nanlalaki ang mga mata. Sino ba siya sa akala niya? Paano siya nang ahas na magpadala ng tao para ipaalam sa akin ang bagay na ito sa halip na personal na ipaalam sa akin? Kasunod noon, nawala si Jeremias sa isang kisap mata. Nagulat si Conan nang makita niya ang direksyon kung saan lumilipad si Jeremias. Bulong niya sa sarili, nalilito siya, hindi ba siya pupunta sa hilaga? Sa halip na lumipad pa hilaga, si Jeremias ay lumipad patimog silangan. Pagkaraan ng maikling sandali, natanto ni Conan. Ang direksyon kung saan lumipad si Jeremias ay ang lupang nilinang ni Jaden, ang pinuno ng Given Alliance. Maghahanap ba ng gulo si Lord Jeremias kay Jaden? Nagulat si Conan. Pagkatapos, dali-dali niyang hinabol si Jeremias. Gayunpaman, pagdating niya, nakita niyang paalis na naman si Jeremias. Sa pagkakataong ito, patungo na sa hilaga si Jeremias. Sa oras na ito, nakatayo si Jaden na nakadapa sa lupa. Hawak niya ang kanyang balikat na tila na bali. May bakas din ng dugo sa sulok ng kanyang mga labi. Leader Jaden, ikaw. Natigilan si Conan. Sinaktan ba ni Jeremias si Jaden dahil lang hindi nakausap ni Jaden si Jeremias ng personal? Ngumisi si Jaden habang nakatingin kay Conan ng may pagkairita. Ang mga tao mula sa Title Temple ay talagang walang kwenta. Dati, noong sinaktan niya ako, hinayaan ko na lang ang bagay na iyon dahil ako ang unang nag-udyok sa kanya. Pero, sa pagkakataong ito, sinaktan niya ako ng walang dahilan. Hindi ko ito papayagan. Hihingi ako ng paliwanag sa aking Panginoon mula sa Title Temple. Habang tumatagal ang sinasabi ni Jaden, lalo siyang nagagalit. Inakala niyang hihingi ng tawad si Conan para kay Jeremias at hihilingin dito na gumawa ng malaking gulo tungkol dito. Taliwas sa inaasahan ni Jaden, tumanggaw si Conan at walang pakundangang sinabi, sumasang-ayon ako sa iyo, pinuno Jaden. Noon pa man ay nabubuhay na ako ayon sa kasabihang, kailangan ang mas mahalaga kaysa sa relasyon. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, napatawa si Conan sa loob-loob niya. Ano ang magagawa ng emperador ng langit? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.